So today pupunta tayo ng Taipei. Kaso traffic. Kaya late tayo. Kaya habol tayo. Ayun, buti mabot pa tayo. AirAsia. Saan na bang anong AirAsia? Alam ko dumadaan dun ba? So hindi tayo magbayad ng travel tax kasi nakapagbayad na ako. So direct na tayo dito. So, isang oras na lang. Medyo konti ng tao sa immigration ngayon. Konti na ng tao dito. The time is 9:20. Dito ang bag shop. Tawag ng immigration. Nakakakaba, promise. So we're done with the check-in. Nakapagbayad na ako ng travel tax. Sa immigration na tayo. Hopefully, konti ang tao. Kasi less than an hour na lang tayo. So this one is immigration. No, sa wakas, hindi na nakaabot tayo. Like, kanina grabe, nerve-wracking kasi nagmamadali na ako. Tapos, tipo na traffic pa sa Skyway kasi umulan dito sa Manila. Grabe. So, buti na lang kasi pati immigration, naiksi ang pila ng immigration. Tapos, ang check-in, medyo matagal lang sa check-in. Though konti naman na, kaso grupo kasi napuntahan ko kanina. So, tapos, ang tinanong lang din naman sa immigration, anong trabaho ko, tapos kailan ang balik ko. Tapos ako lang mag-isa. Yun na yung tatlong tinanong. Ikaw lang mag-isa, anong trabaho mo, and then kailan ang balik mo. Yun lang. Tapos sinatakan na niya. Grabe talaga. So hindi advisable talaga ang late masyado. Kasi 2 na ako nakasakay mula Pangasinan papunta dito. So grabe talaga. So kung may time pa tayo, kasi na-reschedule yung flight namin na from 11:15, naging 12:10. So, kinan ko doon. Then try natin pumunta sa Marhaba Lounge. Privilege ng UB, ng Union Bank credit card. Ang daming tao ngayon. Madaming tao ngayon. So, ang gate natin is 1:02 pa. Punta mo tayo saglit. Kasi 10, ano na siya? 10:05 na. Dito, tama. Dito. So, pag manggagaling ka ng Pangasinan, hindi na advisable ang 5 hours. Kasi dati 5 hours pwede na. Pero hindi na pwedeng 5 hours. Dapat magano kayo ng ample time ng mga 10 hours. And then another 5 hours sa airport. So medyo agahan talaga. Kasi pangit yung feeling ng ganito, yung nagmamadali ka. Pero thank you kay Lord kasi kanina sa totoo, nagtitingin na ako ng next flight. So next flight is like around 4,600. Mamayang alas 7 ng umaga. So, ibubuk ko na siya kasi alanganin talaga ako kanina. Pero buti na lang kasi nakaabot na tayo. Gate 102 pa tayo. So, banda pa doon. Banda pa doon. Currently, the aircraft is
So pupunta muna tayo ng Marhaba Lounge. Tignan natin kung makakapasok tayo doon. Kasi matagal pa yung flight natin. Alas 12 pa. From 11, nalipat ng 12. So ang check-in is 11:15 pa. 10 pa lang. So masyado pa maaga. So pupunta tayo ng Marhaba Lounge. Tingnan natin kung pwede ba yung UB Gold natin. Maaga pa naman. So magstay lang tayo doon mga 30 minutes. After 30 minutes, baba na tayo. So ito na yung Marhaba Lounge. And lounges. Level 4. So dito natin sa may, sa may lounges, airport lounges. Ito yung mga airlines na kasama. Dito tayo sa Marhaba. I think pwede tayo dito. Tingnan natin kung open pa. Kasi hindi pa open. Kasi anong oras na? Kasi try lang natin. Hindi pa kumakain. So try natin dun sa Marhaba Lounge. So ito yung Silver Chris Lounge. Sarado na siya. Try lang naman natin. Kasi alam ko pag Union Bank Gold na credit card, ang alam ko pwede yun eh. So try natin. This is already the Marhaba Lounge. Let's just try this one. Parang puno ata. Let's tingnan natin. Yes po, 700. Titingnan. Maybe lang po. Gamit na natin yung sa may boarding, sa may credit card. So wala po na. It just stay there. Here are ito yung mga pagkain dito. May bugaw. Chop suey. And you have your spaghetti here. And then, meron din naman dito mga bread and macaroons. Pwede makuha dito, spaghetti. Galing tayo sa Marhaba Lounge. Okay, yung food nila, masarap yung food nila. And then free, kapag Union Bank credit card, gold holder ka, may free access ka sa Marhaba Lounge. Pwede kang kumain, pwede kang magstay. Kaso, doon, hindi mo maririnig yung mga announcement. So, kailangan daw aware ka kung kailan ang boarding mo. So, yun, share ko lang. So, i-share ko rin mamaya yung mga cards na pwede pa o mga credit cards na pwede pa doon. Thank you. Delay ng 2 hours. Magto 2 hours na delay.
So, time check, mag 1:15 siguro, 1:10. So, 2 hours siya na delay. Hindi ko alam, tagal dumating ng airplane. So, punta na tayo sa airplane. So, from 11:15, naging 1:15 ang flight namin. We just landed here. Time check 3:30. Dito na tayo sa Taiwan. Sakto parang 2 hours. 2 hours ang biyahe mula Manila hanggang dito. So, dito na tayo sa Taiwan. Taipei, Taiwan. So, mamaya ako sabihin, dito na kami ngayon. Again, welcome. Dito na kami sa Taipei, Taiwan. Dito na ako ngayon. So, more than 2 hours din ang biyahe. Like, 2 hours and 10 ata, 10 minutes. And then, hindi ko pa as of na hindi ko pa alam ang requirements. So, mamaya ako sabihin yung requirements para sure tayo, complete talaga and accurate. So, dito na tayo ngayon sa Taiwan. So, upon checking din kasi sa website nila, ang Philippines is still hindi kailangan ng visa pupunta ng Taiwan for 14 days. Extended hanggang July 2024. So, passport, return ticket, and hotel accommodation lang yung nakita ko doon na requirements as of now. So, dito na tayo sa Taiwan. O, diba dito yung sila Sanchay, Daomingson. Pero hindi ko alam pupuntahan ko yun ang totoo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, una natin gagawin is kukuha tayo ng SIM. So, sundan nyo lang yung mga signages papunta sa immigration. Pero hindi ko pa napirman yung arrival card. Kailangan ko pang pirmahan yun saglit. Yung arrival card. Pagdating dito kayo sa may left. I-follow nyo lang yung instruction. Papunta na to sa arrival. Immigration. Arrivals. Ito yung arrival. So, patayin ko na kasi dito na tayo sa immigration. Off ko muna. So, tapos na tayo sa may immigration. Baba na tayo.
ito na yung arrival. May customs pa pala. So, dito na tayo ngayon sa Taiwan. Dito yung bilihan ng mga SIM. Tapos, dito lang sa arrival yung Taiwan Lucky Land. So, gamitin natin yung ating ginawa. Okay? So, tingnan natin. Teka lang. Hintayin natin yung SIM kasi yung SIM mag-open pa ng 4:30. Pwede ka ba naman mag-scan, di ba? So, kukunin natin yung SIM. Kukunin natin yung SIM doon. Doon na tayo. Kaso sarado pa. Tapos ito yung sa Lucky Land. Kaso wala akong nakuha. Sayang. Currency exchange is here. Doon tayo. So, dito na ako ulit sa Taiwan. Dito na tayo sa Taiwan. So, kararating natin. Nakalapag tayo dito ng 3:10. So, umalis yung aeroplano doon ng 1:15. Delay yung flight. So, dito ako nag-book ng Klook na SIM. Dito lang yan. Sa may right side ng arrival. So, mamayang 4:30 pa mag-open. And then, yung part na yan is papunta mismo sa may MRT. Kung gagamit ka ng MRT, papunta sa city. At doon ako nanggaling. Maraming mga ATM machines. Actually, nagamit ko yung ATM ko, nag-withdraw ko dito. Ang ginamit ko is yung PNB. And then, gumana naman yung PNB na debit card ko. So, hindi ko alam kung magkano ang palitan. I-inform ko na lang kayo kung ano ang at magkano ang palitan. And kung anong requirements sa pagpunta dito, kung ikaw ay Pilipino, wala na pong requirements. Ang requirements lang is yung passport mo and yung arrival card na ibibigay din mismo sa inyo ng flight attendant na nandun sa aeroplano. So, hingi na lang kayo ng kahit 2 copy para at least kahit paano meron na kayong card. Kasi pagdating ko kanina dun sa may pirmahan ng arrival card, ang problem is wala mismong card. So, yung iba is worried, yung ibang mga nakasama ko is medyo worried kasi hindi na alam kung saan sila kukuha ng card. So again, pagpunta dito sa Taiwan as of October 2023, wala na pong kailangan, passport lang and then yung arrival card. So hintayin ko lang na mag-open ito kasi 4:30 ang open niya para ma-claim natin yung SIM and matawagan ko na rin siya sa bahay. So maghintay tayo hanggang 6 siguro, explore tayo dito kasi kapag andito na yung mga taxi sa labas, kasi kung magta-taxi tayo, napanood ko yung sa vlog nila, ang mahal ng taxi. Siyempre yung taxi yan, so talagang mahal. So yun. Hingin na lang tayo ng map doon, yung tourist guide na map. Meron doon. So, tignan na lang natin. Ay, sorry. Hello. So, dyan tayo pupunta mamaya. Or, hindi dyan sa may baba. Ito lang yung makikita nyo. Bus to city. This mga vending machines. Ay, sorry pala. Mga vending machines. Diyan ako nag-withdraw kanina. Hindi ko alam kung anong bank yan. Pero sana mababa yung hindi ganun kamahal. Tapos mga taxi, MRT service. Hintayan. Ito yung sa arrival na part. Doon tayo pupunta. Feeling ko parang ang daming Pilipino dito. Kasi habang kanina pinitingin na nila ako.
Then, nung nagtatagalog ako, tumitingin sila. Kaya feeling ko, Filipino sila. O minsan siguro weird, kasi ako na mag-isa tapos nagsasalita ako. Pero, I do this one kasi para lahat ng moments natin, or moments ko na lumalabas ng bansa is ma-record ko talaga. Kasi, ang kaganda nito, itong mga ganito na vlogging is that ang kagandahan kasi nito is alam niyo na pag tumanda ka pwede mo pa rin balik-balikan tapos yung experience ba diba nakaka-inspire ka ng ibang tao kung na-inspire sila o hindi. Yun dito ko sa 7-Eleven nila sa may baba. Ito yung pwedeng bilhin. Itlog na may toyo. Ang street food sila. Hotdog. 35. Siopaw. 25. Kamote. Meron to sa Japan. So, ito yung mga pagkain nila. Donut sandwiches. Bili tayo. Kasi hindi pa ako nag-ano sa time check for 15 na dito. Ito yung mga ano nila. May Yakult. May custard dito. May oatmeal. May gatas. 32 NTD gatas, kape, Starbucks 99, mahal. Ito water, tinapay. So yung KitKat nila dito 32. Diba? 32.45. The 49. Meiji 49. So bili tayo siguro ng sandwich, egg sandwich. Tapos noodles kasi hindi ko kasi alam yung hotel, yung hostel. Naka-hostel lang din naman kasi ko para tipid. Kasi mahal daw dito. Meron din dito yun. Ang tawag dito? Yung Alford. 59. So ito lang binili ko. Tinapay. And then itong Yakult. Meron doon sa Bangkok. Hindi ko alam kung ang lasa. So, bumili ako sa 7-Eleven ng sandwich. Yung sandwich parang gano'n lang din sa may Bangkok na pinapainit nila tapos nilalagyan nila sa papel na ganito. And then, bumili na rin ako ng Yakult. So, mag-almusal muna bago ako umakyat ulit para kunin yung SIM sa my club. Yung 7-Eleven na nandito lang sa baba. Sa may arrival hall, papunta sa may MRT. So, akyat ulit tayo, kunin natin yung SIM. Dumadami na yung tao kasi 4 mag-aalasing ko na. Mag-aalasing ko na. So, madami ng tao. And then, medyo madilim lang dito. Sa arrival hall nila. So, kailangan ko rin kumuha ng SIM kasi hindi ko alam pupuntahan ko kaya kailangan ko muna mag-search bago ko lumabas dito. Kasi dalawang inaano ko na sasakyan. Kung hindi tren, magbabas ako para makatipid. Kasi kapag taxi, mahal-mahal. Alam ko mula dito hanggang sa sa 2,000 NTD.
mahal-mahal na nun. So let's just try to have this one. Open na. Tapos ito lang yung ano nila, arrival nila. Again, ang Pilipino ay hindi pa required ng visa. Visa-free po ang Philippine passport holder ng 14 days. Alis dito nag-open ng 4:30. Iba kasi nag-open ng 6. Parang yung sa Malaysia, nag-open siya doon ng alas 7. Ito yung Lucky Land, Taiwan. Sayang, wala akong nakuha. Currency exchange. Sorry, wala akong mata. Nag-withdraw kanina. Ang gamit ko is PNB. Gumana naman siya. So, hindi na ako nag-travel advisory sa PNB. Wala. Pati yung mga credit card, hindi na ako nag-travel advisory. Pero yung sa PNB, hindi rin ako nag-travel advisory. Pero gumana din. So, ang dami ng tao sa may, Klook. Kasi, ito yung sa Klook kasi na SIM. So, talagang marami. So, pila tayo. Hanggang doon pa lang pila. Dito. Hanggang sa likod. Nakabili na ako. Nakuha ko na yung SIM doon sa may taas. Doon sa Unite something. Nakuha ko na doon yung SIM. 500 pesos. Kung nabook yan sa Klook. Tapos bumili na rin ako ng Easy Card. Ang Easy Card nila dito is 100 NTD. Ang maganda yung design niya. This one is the design. Ito yung sa likod niya. Naghanap ako ng pagluloadan kasi nung nag-search ako doon tayo sa Daan District, pupunta tayo sa Taipei Main Station. Doon tayo bababa. Tapos lalakarin na lang natin doon. Tapos sasakay pa ata. Hindi ako nagkakamali. So meron ako nakita dito na loading station. I think pwedeng mag-load doon. So sundan lang tayo doon sa mga babae. Ang kaganda ng Easy Card niya dito, pwedeng gamitin sa bus, sa train, at saka sa mga convenience store. So, maganda talagang gamitin. So, mag-explore tayo. Punta tayo dito. May nakita ako tignan natin kung ito ba yun. Loading station ng Tipas. Tipas Easy Card. So, ito lang. Paano to? Insert the banknote. NTD dito? Insert banknote. Insert dito. Ayan, may laman na siya. Ilagay mo lang yung Easy Card dyan. Tapos, i-insert yung pera dito.
Tapos may laman na to. Ganun lang. So naglagay na ako ng 500 na NTD kasi kung di naman natin magamit, pwede naman gamitin sa mga convenience stores. Galing. O diba, naka-ano tayo. So meron ng load ang ating Easy Card. So balik muna tayo doon. Tawag muna tayo sa bahay para hindi mag-alala sila mama at sila papa. So from arrival hall, bumaba lang ako dito sa ground floor. Kasi dito sa ground floor, nandito yung sa bus station nila. Nag-search ako papunta sa Daan District kasi doon yung nabukan ko. Ang sabi niya, sasakay daw ako sa platform 9 tapos 2 beses na hihinto. So, magtanong na lang siguro ako kung saan platform. Kasi kung mag-train station ako, parang matagal-tagal pang train station. Dito lang sa labas actually, dyan lang hindi nyo makikita yung mga platforms. Ito, may mga platforms dito. So, ito yun. Kung magtatap kayo ng Easy Card, dyan ng Easy Card. Saan mabibili ang Easy Card? Doon mismo sa pinagbukan ko ng club, yung Unite mobile. Doon kayo pwedeng bumili. Habang nag-ano kayo, pwede kayong bumili doon ng Easy Card. So, andito na. Paglabas mo dito, lalabas ka dito, ito yung makikita mo kagad. Makikita mo na yung mga bus dito. Tapos, may platform hanggang platform 20 ata. So, nung sinerch ko dito, ang sabi niya dito, kailangan kong sumakay ng platform. Ito, kailangan kong sumakay ng platform 9, number 1916 na bus. Tapos, bababa ako sa may Songzhou Fusion Station. Tapos, maglalakad ako ng 9 minutes, makikita ko na daw si Happy World. So, ang presyo ng pamasahe is 160 NT. Actually, medyo hesitant pa ako kasi parang mas okay ang tren. Kaso, pag tren kasi parang mas komplikado ang tren kasi ang daming ko pang sasakyan na tren. Pag bus kasi, minsanan na lang na ano. Pero, hindi ko alam kung paano parahin. Kasi ang inaano ko dito baka magkaroon ulit ng English barrier. I mean language barrier. Kasi parang nahirapan silang mag-English. Kasi nagtanong ako doon kanina sa taas. Ang problema hindi masyadong na-explain kasi parang hindi naintindihan. Hindi ata niya ako naintindihan. So may mga trend doon. Ito rin sa labas. Hindi ko parang feeling ko sa labas sa likod ito. So, ang next schedule ng bus is 6:10. So, baka darating na. Ito yung bus. Oh! Hello. Good morning. Hi. Yes. This one is my destination. The Songzhou Fusion Station. Is it here? Is this the bus? Yes. Yes. And then, 2 stops, right? Yo, I'm so sorry. Oh yeah. Oh yeah, thank you. Yeah, good morning. You want money? Yeah, this one. Do you have easy car or money? Easy Card. Easy car. Use easy Yes. car. Okay, go. I can. Go, Thank go, you. go. Okay, no problem. 一个有卡来。 Yeah. Just tell me. Yeah, just Daan District. I will go to Daan District, but I will just go to Songzhou Fusion Station. This one. Just tell me if it's this one already, okay? Tell me, okay? Just. Oh. Hindi ko alam. And then, this is the Easy Card, right? Okay. Sorry.
tell me, okay? Okay. Okay, thank you. Okay, so nakasakay na tayo ng bus. Nag-easy card na tayo. Yeah. So, ang babayaran mo lang is 160 sa platform 9 sa likod ng airport kapag sa Daan City kayo or Daan District. So, dito na tayo sa may, anong pangalan ito? Shenzhou Fujian Station. Binabaan niya na tayo dito. So, ang gagawin ko, ayun yung bus, sinakyan ko. Approachable si Kuya, kahit na hindi nila masyadong intindi English. Approachable pa rin sila and tinulungan pa rin niya ako. So, lalakarin na lang natin dito from here. 9 minutes sa lakarin natin sa Happiness Me World papunta sa Daan District. Umalapit lang pala dito ang Chiang Kai-shek. So, lakarin natin. Ito yung surroundings sa Taipei. Yeah, we're here already in Taipei. Ay, doon pala. Kailangan natin tumawid. This is the neighborhood here in Shaojian. Shenzhou Fujian. So, hello Taipei! Oh, ang ganda ng Taipei. So, tatawid tayo mula dito. Dito tayo pupunta sa may gilid. Tatawid tayo doon. Oh, dito sikat na sikat si ano, yung sa na yun? Ansuyo. Oh. This is the neighborhood. May 7-Eleven. Pero dito tayo ngayon sa baba ng hotel. Yung hotel na Happy Me World pala, Happiness Me World. Isa sa 7th floor, so ang hirap pa hanapin kaganina. Kaya ikot na ako ng ikot dito, hindi ko mahanap. So ang gawin natin ngayon is we'll explore the neighborhood ng hotel. That's a C. May nakita ko ditong bakery, nasa harap lang. So tatawid tayo, tingnan natin kung ano yung mga pwede na pagkain dyan or pwedeng mabili. Actually, ang init. Sobrang init.